Come to me, all you who are weary, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden light. Bakit ginamit ni Jesus ang salitang yoke? Y-O-K-E. Yan. Anong Tagalog niyan? Sa amin kasi yugo. Yugo. Yung nilalagay, no, pinapatong sa leeg ng kalabaw. Yan po, pinapatong yan, di ba? Familiar tayo. Sa Pilipinas yan. Nilalagay dito, tas kinokonek sa araro, sa ano pa, yung mga kung saan ilalagay yung mga kargamentos, kagaya ng kopra, etc. Di ba? Example, yan. Yan ang example, di ba? Ginagamit, ipinapatong sa leeg ng kalabaw para sa pag-araro at mga kargamento, mga ani, no? Sa bukid, dalhin sa merkado, no? Sa palengke. So, yugo yung tawag dyan, no? So, bakit ginamit ni Jesus ang imahe ng isang yugo? Kasi meron pala itong magandang kahulugan para sa atin. Pero, tandaan, sinabi niya yun hindi sa Pilipinas, kundi sa lugar niya, sa Israel. So, ni-research ko, sinuri ko yung ano kaya ang hitsura ng kanilang yugo doon sa Israel. Yun ang ibig sabihin eh, so hindi sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, yan lang eh, isa lang. Pero sa kanilang lugar pala, ang yugo na ibig sabihin ni Jesus, itong pangatlong slide na to, para sa dalawa. Tingnan niyo po ang screen. Isang yugo na para sa dalawang kalabaw. Ang ibig sabihin pala ni Jesus na yugo ay hindi yung para kargahan ng mga gamit para pang-araro, hindi. Kundi, ang purpose pala niyan, bakit pangdalawahan, ay dahil yung nasa kanan, doon, yan ang master na kalabaw. Seasoned na kalabaw. Yung nasa kaliwa, yung maliit, yan ang tuturuan, bagong kalabaw, binatang kalabaw, na tuturuan pa paano mag-araro. Nakuha niyo? Yung sa kanan doon, yun ang master, babad sa trabaho, ilang taon nang nag-aararo, alam na niya paano mag-araro. Itong sa kaliwa, bagito, baguhan, trainee, OJT, apprentice. Okay? Tuturuan pa lang siyang mag-araro. So anong ibig sabihin ni Jesus? Bakit ginamit niya ito sa Ebanghelyo? May tatlong napaka magandang sagot na ating baunin, no? Pagnilayan. Number 1, tingnan niyo. Ang number 1 mensahe niyan ay, you are not alone. Gustong iparamdam ni Kristo sa ating lahat ngayon, hindi ka nag-iisa. Kasi, yang master na kalabaw, si Kristo yan. At yang trainee, yang baguhan, tayo. Ang gustong sabihin ng master na kalabaw sa baguhan na kalabaw, hindi ka nag-iisa. Sa mga hamon ng buhay, sa mga araro, pag-aararo, napakainit, no? Simbolo ng mga problema, kahirapan, pagdurusa,
ang number 1 na mensahe ni Kristo para sa atin, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. O see? That's number 1. Maganda, no? Presence. Ang gandang mensahe. I am with you. You are not alone. Pakitandaan po, para pag may problema tayo, pikit lang natin ating mga mata at tandaan natin, itong imahe na to, na sinasabihan tayo ng Diyos, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. That's number 1. Okay? Number 2, anong ibig sabihin yan na para sa ating lahat? Sumunod ka lang sa akin at gagabayan kita sa tamang daan. Just follow me and I will guide you to the right path. Yan ang number 2 na mensahe ni Kristo para sa ating lahat. Sumunod ka lang sa akin, gagabayan kita sa tamang daan. Kasi ako ang master, alam ko ang buhay na to. Alam ko lahat ng kahirapan ng pag-aararo. Kaya ikaw na baguhan pa lang, sumunod ka lang. Kaya meron tayong yugo para susunod ka talaga. At totoo, sa totoong buhay, tama ba? Pag susunod tayo kay Kristo, lalo na sinusundan natin ang mga kautusan niya, anong mangyayari sa buhay natin? Magiging mapayapa. Kahit mahirap, magiging mapayapa. May kapayapaan. Pero, pag susuway tayo, hindi tayo susunod sa gabay ng Diyos, anong mangyayari? For example, tingnan nyo. Sige, tingnan. Pag yung master na nasa kanan, doon banda, doon siya papunta. Pero itong baguhan, dito siya pupunta. Anong mangyayari? Magulo. Tingnan nyo, oh. Magulo. Totoo. Kung ano ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, pag hindi natin sinusunod, gugulo buhay natin. For example, pag sinabi ni Jesus, magpatawad, dapat susundan natin, magpatawad tayo. Pero pag tayo'y hindi susunod, dahil magmi-maintain tayo ng puot at galit sa ating puso, anong mangyayari? Makakatulog ka ba? Hindi. Kasi sa puot at galit mo, wala, negatibo ka. Gulong-gulo ang buhay mo. See? That's number 2. Sumunod ka lang. Ako na ang bahala. Gagabayan kita. Number 3. Yan pala, yung yugo ng master na kalabaw, mas mabigat kaysa sa pinapasan ng baguhang kalabaw. Kung lalagyan natin ng porsyento, ang bigat na dinadala ng master na kalabaw, 85%. So ilan na lang ang natitira? 15% na lang ang pinapasan ng baguhang kalabaw. Ang ibig sabihin yan sa totoong buhay, bawat problema pala natin, yung 85% na bigat ng problema mo, kinuha ng Diyos at siya ang nagpasan. Para hindi ka susuko. Kasi pag tayo ang pumapasan nitong 100% na bigat dahil sa problema, hindi natin kaya. Susuko tayo. Kaya pala buhay pa tayo kasi sa bawat problema natin, tinutulungan tayo ng Diyos na pasanin ang bigat na dala ng ating problema. He is the master Carabao is carrying 85% of the total weight of the yoke. Mas mabigat kesa
sa baguhan. Tinutulungan pala tayo ng Diyos na pasanin ang problema natin. Kaya pala, kaya natin. That's number 3. Okay? So huwag sana nating kalimutan yung tatlo. Good news, no? Para sa ating lahat.